ayan, nagpe-prepare na ako. Handa na ako sa aking laban para sa dinner. So, tonight na video, yung video ko na yan is gumagawa ako ng Korean dish. Gimbap at saka bibimbap. Yan. Yan ang aking gagawin. So, hello guys, kumusta yung buhay-buhay natin? Yung buhay abroad, same as usual, pagod, pero kinakaya naman. Ayun guys, yung spinach pala yan siya. Kanina ko pa yan siya na prepare, kaya nakita nyo sa video na winawash ko na lang. Kasi everyday, kapag nagluluto ako ng lunch for the kids, piniprepare ko na rin yung for dinner na mga sangkap. Yung mga meat, kailangan na-prepare na yan. For example, yung matagal na maluto, niluluto ko na, ginigisa ko na. So, lahat yan, nakaprepare na yan siya. Pagkatapos ng lunch, ayan, saka ako naman naglilinis. For example, ayan, nagluluto ako ng lunch, tapos hindi ako masyadong busy, naglilinis ako dyan, nagtatidy up ako ng kitchen, nagmamap, ganyan. Oh, so, diba, ano yan, double job. Multitasking, kumbaga, ganun. So, yan guys, nagluluto ako ng Korean dish kasi paborito ng ni Amo is yung bibimbap. At saka yung sa mga bata naman is yung gimbap. Pero gusto rin nila yung bibimbap. Kasi nga siguro yung lasa is masarap talaga. Lalo na nilalagyan ko lang yan ng bulgogi sauce. Ayan, nagsani side up ako ng egg para sa bibimbap. Yung bibimbap na gagawin ko para sa panganay. Chika-chika kami konti ni Maymay. Minsan talaga sa buhay, alam nyo guys, yung na dumating ka sa punto na parang ayaw mo na, yung gusto mo nang sumuko, pero you have a reason to fight, you have a reason to try to move on para sa mga gusto mo sa buhay. Yan yung pork bulgogi. So, dami kong ginawa dyan guys. Dami kong mga chichiburichik na ginagawa dyan. Kasi, simple lang na lutuin yan, pero ang dami mong i-prepare. Mas na tatagalan ako kasi nga yan dyan. Early kakain si panganay, kaya inuuna ko yung food niya prepare. So, mamaya na yung para sa mga amo, yung kay sir, tsaka madam, tsaka yung dalawang bata. So, mamaya na yan. Ayan, piniprepare ko yan kasi may tuition pa yung si panganay. At alam nyo ba minsan guys, yung sa kahaba-haba ng panahon na nandito ako sa abroad, I realize na hindi pala mahirap yung gumawa ka ng dalawang bagay sa isang, yung parang multitasking, ganun. Yung manage mo lang sa oras, yun ang kailangan. Kasi kapag hindi mo alam na mag-manage ng oras mo, hindi mo naman talaga matatapos yung trabaho mo. May kwento nga ako dyan guys, no? Alam nyo nang dati, yung first ko talaga na amo, siya talaga yung nagturo sa akin how to manage your time at how to manage your yung work na ganyan. Kaya nang dumating na ako dito sa bahay na to is hindi na masyadong mahirap sa akin kasi nga yung dati kong amo is tinitch ako ng yung management ng time, ganun. Dito naman, yung talagang nahihirapan ako dito is yung sa pagluluto talaga guys, yung kailangan mong mag-isip ng mga pagkain na yung parang gusto talaga nila, yung iba-iba. Alam nyo, every night, iba-ibang dish yung gagawin mo, yung katulad ng Monday, Korean, Tuesday, Japan, Wednesday, Chinese, Thursday, Western, ganun. So, di ba mahirap? Buti na lang at tinutulungan ako ni Madam. Yan ang finished product ng aking bibimbap, guys. Yan siya.
kainin niya yan. So, next ko na nga na-prepare dyan yung para sa gimbap. Yung gimbap naman, na-prepare ko na rin yun early. Pero yung egg, ngayon pa lang. Kasi gagawin ko pa rin yung gimbap para sa kay panganay. Tapos, I realize in life talaga na kailangan nating lumaban to the point na kahit na parang sukong-suko ka na, charot. Yung parang ayaw mo na, pero kailangan mong lumaban para sa mga mahal mo sa buhay. Yan, yung tawa-tawa lang ako dyan kasi nga nag-uusap kami ni Maymay dyan ng parang jokes yan kasi nakikinig kami dyan ng yung horror comedy na drama, ganun. So, yan siya ang gimbap, guys. Lalagyan ko yan siya para sa aking alaga na panganay. Tapos minsan pa, yung yung kusang sarili mo yung parang napapagod. Yung isip, kahit yung isip mo lumalaban, pero yung katawan mo pagod na. Yung pinakamahirap pa, guys, yung nakakasakit ka, tapos kailangan mong magtrabaho. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Pero dito kapag may sakit naman at hindi naman nakaya, talagang nagpapahinga ako. Pero kapag kaya ko pa, nagawa ko pa naman yung trabaho. Pero sa akin kasi kapag masakit ako, mahirap kasi nanghihina talaga ako. Pero thanks God, naintindi naman ako ni Amo, naintindi naman nila ako. Kaya I'm so thankful and grateful para sa mga amo ko. Ayan, 'di ba? Lalagyan ko yan ng ganyan, guys. Tapos may i-roll yan siya. Yan, i-roll. Yan, ganyan lang. Dati hindi ko talaga alam yung mga ganyan, guys. Dito ko lang talaga nalaman yan ng ganyan. Tapos alam niyo ba, pinasok din ako sa pinatrain ako sa private na chef para lang matutunan yung mga ganyan. O, diba? Social. Ayan niya siya. Yan ang finished product. Finished product talaga. So, next, guys, magluluto ako ng stir-fried okra. Dito ko lang din yan natikman yung stir-fried okra. Yan, nag-prepare ako ng dried prawns. Sinok ko na yan siya sa water. At saka hindi ko ginagamit yung water na pinagsok ko sa dried prawn, guys. Kasi nga, diba may lasa na yan siya. So, kapag ilalagay ko yun siya, baka maging maalat. Pero, usually, okay naman kapag i-wash mo muna yung pero usually sa akin hindi ko talaga ginagamit yan. Ayan, china-chop-chop ko lang siya. May mince yan, ganyan. May mince ko siya para maging okay siya kapag niluto ko na yung okra. Kasi yan siya ang gagawin kong panlasa na talagang yung magiging malasa yung okra. Dito ko lang talaga nalaman, guys, na pwede palang igisa yung okra. Sa Pilipinas kasi, nilalagay lang yan siya sa mga gulay-gulay. At saka, para sa akin yung dati, ginigisa lang yun siya, nilalagay siya sa mga gulay, diba? Or nilalaga, at saka isasaw sa bagoong, ganun. Pero dito, nang dumating ako dito, masarap pala yung stir-fried na okra. And alam nyo ba, guys, hindi ako marunong yan magluto dati. Kasi, diba, yan mayroon yun siyang mga, yung niya, yung parang malagkit, ganyan, yung mga niya baso. Hindi ko alam siya paano lutuin, pero, nang dahil kay madam ko dati, yung dati kong amo, yan, sinaslice ko siya ng ganyan, yung manipis yan siya, guys, para mas mabilis siyang maluto. Yan, sinaslice ko ng ganyan. Masarap yan siya, kaya paborito ko yan dito. Mas masarap pa yan daw siya pag lalagyan siya ng, masarap pa yan siya pag nilalagyan ng yung pork belly ba, ganun. Palambutin mo yung pork belly, tapos ikigisa mo siya together with the okra. Tapos lagyan mo siya ng sambal. Yung sambal ba, yung maanghang, yung chili flakes, yung parang chili paste, yung ganun. So, yan, guys, pinainit ko na yung aking lulutuan ng okra, ladies finger.
Ayun, dati, yung lady's finger talaga, sabi ko, ano ba yung lady's finger? Which, alam ko yung, yung parang, 'di ba, yung first time ka dito, hindi ko talaga syadong alam yung mga English ng mga vegetables, So, yan guys, yung ini-stir fry ko yung dried prawn dyan, talagang gusto ko yung dark brown talaga siya, yung parang lutong-luto yung aking dried prawn. Kasi kapag yung lutong-luto yung dried prawn, yung parang burn siya, masarap. So, yun siya, inilagay ko na yung okra, tapos halo-halo ko lang yan siya ng ganyan, halo-halo ng ganyan, halo-halo ng ganyan. Hindi yan lalagyan ng water, guys. Kasi kapag lalagyan mo yan siya ng water, magiging parang, yun siya, watery, yung sobrang, yung dikit-dikit, yung tawag niya, parang slimy. Ano ba yung gawan? Yun ang nilagay ko na sambal. Binigay na akin ni Friendship Maribake. Super ganda pala, Big. Super ganda. No. I mean, super sarap pala, Big. Shout out sa'yo. Ang sarap ng niluto mong yung chili prawn. Ang sarap. Nagustuhan ni Madam. Ayan, at saka nagdagdag ako ng kunting salt. At ayan, guys. Maluluto na yan siya. Ayan, luto na. Ay, hindi. Pinatagal-tagal ko pa siya konti kasi parang may nakita pa akong hindi pa masyadong luto. Ayan, yan. Tinitingnan-tingnan ko siya. Pero, wag mo talagang lagyan ng water. At wag din lagyan ng maraming soy sauce. Kasi kapag nilagyan mo ng maraming soy sauce, parang water na rin yun. Kung gusto mo yung parang kulang pa yung lasa niya, so lagyan mo na lang siya ng kunting salt. Yan siya, guys. O, diba? Masarap na yun siya. Sobrang sarap niyan. Kapag kumain ka with plain or white rice, mapaparami ka ng kain dyan. Ayan, piniprepare ko na, inayos ko na. Diba? Madali lang. Parang nagugutom ako. Ayan. Kaya, so diba, natapos na rin. At next ko naman dyan lutuin, guys, is yung para sa mga amo na pagkain. At ayan, sunny-side up ako ulit ng egg para sa kanilang bibimbap. Yan. Diba? 2 eggs yan na luto ko dyan na sunny-side up. Iyan. Para kasi marami na sila. At saka yung sabaw pala dyan, guys, is ginseng chicken. Ayan siya, yung ginseng chicken. Yan. So yan ang bulgogi ko. Pork bulgogi. Ayan yung niluto ko kanina, guys. Hindi ko lang napakita talaga na ilagyan ko lang yan ng 2 tablespoon na light sauce. At saka minix ko na yung bulgogi sauce. Ayan, tapos na. At saka, inayos ko na. Nag-plating na ako. Ayan. At nagpi-plating. So, yan ang finished product, guys. Lalagyan ng toppings ng egg. 2 eggs. Yan. At saka yan si Maymay. Siya na yung taga-wrap ng gimbap. Yan. Diba? Expert yan siya mag-wrap ng bimbap. At ako naman yung taga-slice. Yan, sinaslice ko siya kasi malapit ang dumating ang aming amoch. Yan, okay na. You see, ganyan lang yan, guys. Pagkatapos niyan, syempre, maglilinis ulit ng kitchen. Magta-tidy up ng kitchen, ganyan. So, diba, guys, ang sarap mabuhay sa mundo, nakakapagod, nakaka-challenge, char. Diba, pagkatapos mo magluto, maghugas ka, tapos pagkahugas, ayan. Thank you for watching. Bye-bye.